So pwede na po tayo mag-start. Mag-pray muna tayo. Lord, salamat po ulit sa araw na to na makapag-aral naman po kami ng iyong salita. Tulungan niyo po kami as we go through an overview of the book of Joel. I pray that all of us, Lord, if we're not yet familiar with this text, na tulungan niyo kami maintindihan namin ang mensahe ng aklat na ito, that this is also relevant for us now, Lord, because this is your word and this also has the power to transform us and to bring us to the Lord Jesus Christ. Kayo po, Lord, ang magbigay sa amin ng lakas, ng diwa at ng pagkagising pa, Lord, habang kami po ay nag-aaral para kayo po ay lalo namin makilala. Sa inyo po pulit pagsamba sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan. So alam ko po kasi itong oras de peligro, no? Ito yung oras na aatakihin tayo ng antok habang tayo ay nag-aaral. No, so aralin po natin ngayon ang, di ba nakaraan kasi no, nag-Hosea tayo, so ngayon naman Joel naman. So tatahakin natin kung luluobin ng Diyos na makabalik ako ulit, no, yung tuloy-tuloy natin ang minor prophets. Alam niyo po sa Romans 1:18, alam niyo yung Romans 1:18, sabi doon, the wrath of God is revealed against all ungodliness and unrighteousness of men. Diba? Yun yung paghukom ng Diyos o galit ng Diyos sa kasalanan. Ito yung deklarasyon ng Diyos na huhukuman niya ang tao at merong darating na paghuhukom. Pero napansin niyo po ba ang mundo ngayon pag tumingin kayo? Ang mga tao ba parang may pakialam ba sila na may darating na paghuhukom ng Diyos? Wala, no? Minsan nga kahit tayo mananampalataya, nabubuhay tayo ng parang walang darating na paghuhukom. No? Nangyayari sa atin yun. At alam niyo po, yan ang isa sa mga strategy ng kaaway ni Satan. Na para lunurin mula sa isip natin yung maalala natin na may paghuhukom na darating. Lulunurin niya tayo sa kaaliwan sa mundong ito. Lulunurin niya tayo sa trabaho, sa pagkita ng pera, at ang iisipin na lang ng tao, ang purpose na lang niya sa buhay ay magtrabaho, kumita ng pera, at babayaran lahat ng gusto niyang bayaran o kailangan niyang bayaran. Pwede namang lunurin ng kaaway ang tao sa entertainment na iisipin niya na ito na yung pinakamasaya at pinakamasarap na meron dito sa mundo. Na matapos ko yung teleserye yung pinapanood ko, o mabili ko yung bahay na pinapangarap ko, o makasakay ako sa yate, papuntang Tarshish, hindi, joke lang, makasakay ako sa yate. No? At mag-crave pa siya ng marami pa. Kaya yung mga commercial natin, ganyan ang pagka-structure, di ba? Meron ka na, tapos makikita mo, ay, ang ganda nun, ang pangit pala nung akin, papalitan ko na naman. Or lunurin ng tao sa accomplishment, na walang kauhawan na kailangan maabot ko to, kailangan ma-promote ako, kailangan maging mas mataas ako sa boss o may-ari ng kumpanya. Joke lang. No? Pero minsan nahuhulog tayo sa ganon. At hunurin ng kaaway ang tao sa kaaway, sa kasinungalingan, na isipin nila kagaya sa 2 Peter, no, yung mensahe, yung sabi ng mga tao sa paligid sa 2 Peter, sabi niya, know this first of all, that in the last days, mockers will come with their mockings, following after their own lust, saying, where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation. Yun yung kasinungalingan na pinapalaganap niya. Parang wala namang nangyayari, parang pare-pareho lang naman. Darating ba talaga ang Panginoong Jesus? At so lulunurin ng tao sa parang wala namang araw-araw, gigising, tutulog, ganun lang naman ang cycle ng buhay na nawawala sa isip ng tao na tayo ay ginawa para sa eternity. Na merong eternal destruction at merong eternal life. At pag matagal nang nandun yung tao sa kalagayan na yon, nalinlang na, nawawala yung urgency ng repentance. Nawawala yung urgency ng pag-share ng gospel. Alam niyo, isipin natin, sa panahon lang natin nangyayari yun, pero hindi. Old Testament pa lang, nangyayari na yun sa kanila. Bago pa sila pumasok sa Promised Land, ang Panginoon, di ba, nag-promise ng blessing at ng curse para sa mga tao.
Pag hindi nila tinupad yung covenant, may curse. Pag tinupad nila yung covenant, merong blessing. Ngayon, years matapos silang pumasok sa promised land, may kaharian na sila. Anong ginawa ng mga tao ng Israel? Tinupad ba nila yung covenant? Hindi. Sumuway sila sa Diyos, sumamba sila sa iba-ibang Diyos-Diyosan. Nagkaroon pa ng panahon na dahil sa katigasan ng kanilang ulo, nahati yung kaharian. Familiar kayo sa divided kingdom? Ano yung north? Israel. South, Judah. No? North, Israel. South, Judah. Merong paghukom na nakaabang sa kanila dahil sa kasalanan nila, pero ang mga tao, parang wala lang nangyayari. Parang walang pakialam. At kaya nagpapadala ang Panginoon ng propeta para paalalahanan sila sa paghuhukom na darating. Para magising sila. At kailangan din natin yun, di ba? Sa araw na ito, kailan natin, anong oras, may oras ba na bago tayo dumating sa church, inisip natin o naalala natin, darating ang Panginoon? O sa buong linggo na to, pinag-isipan ba natin yon? Darating ang Panginoon. Ano dapat ang buhay ko pag darating siya? Kahit ako guilty, parang kailan ko, anong araw lang sa linggo ko ito inisip yun, nung nag-aaral na ako para dito. No? Pero nung mga unang araw, parang siyempre, kahit busy ka sa pag-aaral o busy ka sa gawain, hindi mong papasok sa isip mo yun. Pero dapat palagi nating nasa isip yun. Dapat lagi tayong excited at saka siyempre na may takot at may reverence no, sa pagdarating ng Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Joel, Yahweh is God. No? Yung Yahweh from yung J-O, Yah, no? And then El, no? Kung saan galing ang Elohim, El, God. Yahweh is God. Ibig sabihin, siya ang nakatataas sa lahat, siya ang nasusunod, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ngayon si Joel, hindi kagaya ng ibang mga propeta, wala kang makikitang reference sa scripture kung saan siya nanggaling. Except, no, ang alam lang natin tungkol kay Joel, siya ay anak ni, sino ang tatay niya? Nakasulat sa, si Pethuel. No? So, yun lang ang alam natin sa kanya na merong nakasulat sa scripture. Nagtatalo ang mga scholars kung ito ba ay isinulat pre-exile. Pag sinabi natin pre-exile, bago sila masakop ng Babylon. No? Pre-exile o post-exile. Tapos nakalaya na sila mula sa Babylon. Pero tingin ko, sa pagkakapwesto sa canon of scriptures, Hosea, pre-exile. Joel, malamang pre-exile siya. At sabi ng mga ibang scholars, possible na nangyari ito or nag-ministry si Joel during the time of Queen Atalaya. Familiar kayo kay Queen Atalaya? Have you heard? Alam nyo ba na meron naging queen ang Israel o ang Judah? Pag babae ba, mabuting ruler kaya ito? Automatic kasi ba minsan pag babae siguro medyo mas malumana yan, mas maayos yan mag-rule, no? Medyo parang nanay siguro siya. Basahin natin ano nangyari sa reign ni Queen Atalaya. 2 Kings 11, 1-3. Sabi dito, when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, so yun yung unang hari, si Ahaziah, namatay, she rose and destroyed all the royal offspring. Wow, lupit. But Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah, took Joash, the son of Ahaziah, stole him from among the king's sons who were being put to death, and placed him and his nurse in the bedroom. So they hid him from Athaliah, and he was not put to death. So he was hidden with her in the house of the Lord, sa temple, 6 years, while Athaliah was reigning over the land. Ano si Athaliah? Mabuting reyna o masamang reyna? Masama, no? Grabe. Grabe, nuknukan ng sama. Gusto niyang manatili sa kapangyarihan, gusto niyang wala nang papalit sa kanya, ginawa niya, pinatay niya lahat ng tagapagmana
maging ng sabihin to, apo niya, ang mga pinagpapapatay niya para walang pumalit na hari sa kanya. Ay, reyna o hari sa kanya. Ibig sabihin, for the past 6 years, ang Juda ay naninirahan sa ilalim ng pamumuno ng evil queen na si Atalaya. Para sa kanya, parang, okay, lahat okay naman kasi patuloy siya sa pagiging reyna niya. Walang pwedeng, walang makakapagpababa sa kanya doon. But she cannot escape from God. Because God will judge. There will come the day of the Lord. Narinig niyo na ba yung katagang day of the Lord? I'm sure you have, no? Very familiar ito sa scripture. Day of the Lord. Ito ang central theme ng book of Joel. The day of the Lord. So kung merong book na pinakamaraming beses ito binanggit, dito yan sa Joel. Sa buong scripture, ang day of the Lord ay nabanggit around 17 to 19 times. Buong scripture na yon. 5 doon nasa Joel. So sabihin, ganun kalaki, sa bahagi ng Biblia, ang Joel tumalakay sa day of the Lord. Ano ba yung day of the Lord? Wait lang . Ayan, tingnan muna natin kung saan siya mga nabanggit sa book of Joel. So Joel 1:15, alas for the day of the Lord is near. And ano ang meron sa day of the Lord? It will come as destruction from the Almighty. So it's near and it will come as destruction. In Joel chapter 2 verse 1 sabi, blow a trumpet in Zion and sound an alarm on my holy mountain. Let all the inhabitants of the earth tremble. For the day of the Lord is coming. Surely it is near. So dalawang kataga na ito, laging malapit na. Ito ay destruction, ito ay nakakatakot. At meron sabi sa 15, alas for the day. Tapos sa 2, blow a trumpet. Ibig sabihin, very urgent. Very urgent. Next, Joel 2:11, sabi dito, the Lord utters His voice before His army. Surely His camp is very great. For strong is He who carries out His word. The day of the Lord is indeed great and very awesome. Who can endure it? So dinidescribe dito gaano katindi, gaano kapangyarihan ang Diyos na magsasagawa ng day of the Lord. So mamaya explain natin yan. Joel 2:31 sabi, the sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and awesome day of the Lord comes. Kakatakot ba yon? Ang araw ay maging dumilim, ang buwan ay maging dugo. Darating ang Panginoon. At sabi dito, multitudes in the valley of decision, valley of judgment. For the Lord, the day of the Lord is near in the valley of decision. So what is the day of the Lord? When we say day of the Lord, it does not refer, kasi pag sabi natin day, ano ang mindset natin sa day? It's a 24-hour period. When we say day of the Lord, it does not refer to a 24-hour period. Rather, it's a season, panahon, in which the culmination of God's plan to judge sinful man is ushered. To restore the earth, to restore Israel, to give glory to Israel and rule and reign, tas magkukulminate siya sa pagdating ng Panginoong Jesus. It's a season where God fulfills His promise, where God intervenes in the life of man directly. Sabi dito, the phrase day of the Lord refers to both the ultimate time when Yahweh will punish and restore the whole world through Christ's second comings, and to the periodic penultimate days, yung araw na maghuhukom ang Panginoon. Ngayon, sa Old Testament, may nakikita tayong Day of the Lord. Ang Day of the Lord na tinutukoy sa Old Testament ay yung panahon ng pagdating ng Mesiyas na inaabangan nila.
na establish yung kingdom. Kaya yung Israel, excited sila when they talk about the day of the Lord. Pero hindi nila naiintindihan na ang day of the Lord will come with judgment. At sino ang hukuman ng Diyos? Hindi nila nare-realize sila mismo. Kasi yung Israel mismo ang tumalikod sa Panginoon. Sila mismo ang nag-reject sa Messiah. Kaya dadaan ng Israel, sa Revelation, mababasa natin yung Great Tribulation, dadaan ng Israel doon. Dahil hanggang ngayon, nire-reject nila si Jesus Christ as Messiah. But aside from being a time of judgment, so when we say day of the Lord, it's judgment plus salvation. Salvation din para sa kanyang mga tao. Ang kahuli-hulihang mangyayari sa day of the Lord, ililigtas din ng Diyos ang kanyang mga tao. Ang Israel, magsisisi sila. Lalapit sila sa Diyos. Kaya sabi sa Revelation 7, sabi niya, I heard the number of those who were sealed, 144,000 mula saan? Every tribe of the sons of Israel. May ililigtas ng Diyos. Ito yung pangako niya throughout the Old Testament. Ililigtas niya ang bayan niya kahit pa gaano katigas ang puso nila ngayon. What does that tell us about God? Ano ang nakikilala niyo patungkol sa Diyos na kahit pa gaano katigas ang ulo ng Israel ngayon, darating ang panahon, pangako niya, ililigtas niya sila. What is that showing about God? Isn't that mercy, grace? Talaga, Lord, ililigtas mo pa rin to kahit gaano katigas ang puso nila. And that also shows His faithfulness in His promise. Aside from Israel, sino pa maliligtas? Sana tayo rin. Of course, tayo rin. Sabi dito, after these things, I looked and behold, a great multitude which no one can count. Mula saan? From every nation, all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes and palm branches in their hands. Bukod sa Israel, ililigtas din ng Panginoon ang mga hintil. Kasama tayo doon. Buti na lang. Praise God. At sabi niya, dun sa Revelation 7, sino daw yung mga nakaputing robe na yon? Sabi niya, those who come out of the Great Tribulation. Kasi during the Great Tribulation, before the Great Tribulation, what happens? Familiar ba kayo doon? Anong mangyayari bago dumating ang Great Tribulation? Rapture, very good. So ang church, kukunin na ng Panginoon. Pero during the Great Tribulation, may mga maliligtas pa. At kasama doon yung Israel na maliligtas at iba pa mga hintil na makakakilala rin sa Panginoon during that time. So yun yung day of the Lord. Again, in short, day of the Lord, God intervenes to judge and to save. Day of the Lord. Ngayon, ang Book of Joel, kagaya ng sabi natin, ay nagre-revolve around the day of the Lord. So if you want to outline the book, ito yung outline na to. First, may makikita kang recent day of the Lord. Ibig sabihin, during their time, may intervention na ginagawa ang Panginoon sa Israel para sila ay magsisi at lumapit sa Panginoon. Tapos, merong near future day of the Lord. Ibig sabihin, paparating pa lang sa panahon nila. So, ito si Joel, nangangaral ngayon. In the near future from Joel's time, merong another day of the Lord na winawar niya yung mga tao na mangyayari at ang panawagan niya sa mga tao, magsisi sa Panginoon. So mamaya malaman natin ano yung near future day of the Lord na yon. Pero bukod sa near future day of the Lord, merong far, far, far future day of the Lord na hindi pa ito nangyayari even now. Mangyayari ito when Jesus Christ comes. So, ano yung recent day of the Lord na pinagdadaanan nila? Makikita natin yan sa Joel chapter 1, verse 2 to 20. Anong meron? A locust infestation. Devastated Israel. So, kapag nag-infest ang locust, ganyan katindi. I think pag binasa niyo yung description sa Joel, mas matindi pa.
Meron ba dito nakaranas ng locust infestation or nakakita na maybe napunta sa ibang bansa? Wala. Ako rin hindi pa. No, so hanggang dito lang ako sa mga video na makikita natin. Pero grabe, sinimot ng locust lahat ng meron silang pananim. Alam niyo yung locust? Ano Tagalog ng locust? Balang. Akala ko tikbalang. Balang. No, so balang, mga insekto, parang grasshopper, parang mga kapamilya ng tipaklong. Tipaklong ba? Grasshopper? Tama, no? So parang makamuka. So yan ang mga nag-infest, sabihin, sobrang dami, kinain nila yung mga halaman ng pananim ng Israel. Pero nagsimula ito sa isang panawagan. Joel chapter 1 verse 2 to 3 sabi, "Hear this, O elders, and listen, all inhabitants of the land. Has anything like this happened in your days or in your father's days? Tell your son about it, and let your son tell their sons, and their sons the next generation." Sino ang kausap ng Panginoon dito? Ang mga elders, ang mga nakakatanda, ang mga nandun na na-witness yung nangyari. At ano ang responsibility na meron sila dito? Tell your sons. Diba? Una, listen. Kayo muna, listen. Tingnan ninyo lahat ng nangyayari. Normal ba to? Normal pa ba na may sumugod na locust na sunod-sunod at inubos lahat ng pananim ninyo? Normal pa ba yan? Ibig sabihin, gumising kayo. May ginagawa ang Panginoon. Makinig kayo. Huwag kayong magpadala sa agos ng mundong ito na parang walang pakialam. This also applies to you. Fathers, parents, leaders of household, Christians in the household. Yung timeless truth sa atin dito, nag-a-apply sa church. We have a responsibility to pass the message of God to the next generation, to the young people, sa mga kabataan. Siguro hindi man tayo lahat nagtuturo sa youth. Sino ang mga involved dito sa pagtuturo sa youth ministry? Meron ba? Si Pastor Jairus pa yun. Tsaka si Daniel. How about sa children? Sino yung nagtuturo sa mga Sunday school sa tuwing umaga? Nahihiya? Mahiya. Sinusunod mo nga, kamahiya. No? Ngayon, hindi man tayo lahat involved. Baka isipin nyo, hindi naman ako Sunday school teacher o youth ministry. Hindi ko kailangan gawin yan. No. May mga anak kayo, pamangkin, at mga nakababata sa atin. And we have the responsibility to teach them the Word of God. We have the responsibility to live out the example na ipinapakita sa atin ng Panginoon. Ang mga kabataan na ito nakatingin sa ating lahat. Sinusunod ba natin? Sinasabi ba natin sa kanila? Pinapakita ba natin sa kanila? So ano yung sasabihin nila sa mga anak nila o sa mga nakakabata? Yung great devastation na pinagdaanan nila. Sabi niya sa Joel 1:4, "What the gnawing locust has left, the swarming locust has eaten. And what the swarming locust has left, the creeping locust has eaten. And what the creeping locust has left, the stripping locust has eaten." Iba-ibang klaseng locust. Dami, no? Hindi ko na alam kung ano yung mga itsura ng mga yan. Pero ano ang punto? May kumain, may natira pa, may dumating na naman, kinain ulit, may natira pa, may dumating na naman, ibig sabihin, simot. Walang iniwan para sa kanila. Ang sabi ni Joel sa kanila, galing sa Panginoon na message ito, sabihin ninyo sa mga anak ninyo yung pinagdaanan nating dilubyo na to. At ipakita nyo sa kanila in light of God's Word, ano ibig sabihin nito? Bakit natin ito pinagdaanan? Meron ba tayong recent na pinagdaanan sa buong mundo na pwede nating sabihin sa mga bata, sa next generation, na may pinagdaanan kami, daming namatay, pero ito ang paalala ng Panginoon na may judgment. Di ba naisip natin COVID,
no, at ang iba pang mga sakuna na pinagdaanan natin, na dapat maipakita natin ang mga bagay na ito at hindi lang natin i-highlight, napaka-resilient lang tao. We are survivors. Ang gagaling nila mag-isip. No. Ang ipapakita natin dapat sa kanila, ano ang biblical view sa lahat ng mga nangyayaring ito sa paligid natin. Recently, may dumaan na baha. Di ba? Yung lakas ng ulan. May mga namatay, may mga nasirang property. Sabihin natin, ay sayang, ay bisisihin natin si Pangulo kasi may promise daw na flood, ganyan-ganyan, hindi naman ganon. No? Sige, pwedeng mag-usapan yun. Pero ano ang pinaka dapat nating ituro sa mga kabataan? Na ang buhay, hindi natin hawak. Ang pag-ulan, hindi natin pwede pigilan. Walang kahit anong technology sa ngayon na gagawin ng tao para, may darating na ulan, barilin mo yung ulan para lumayo. O para hindi tumuloy. Hindi ba wala makakagawa nun? Kundi hawak ng Diyos maging ang pagbuhos ng ulan. Alam nyo, yung locust dapat mag-ring ng bell sa mga Israelita. Kasi tingnan nyo, sabi ng Panginoon, Deuteronomy 28 pa lang. Bago sila pumasok sa Promised Land, sabi, you shall become a horror, a proverb. Kasabihan na lang kayo. Yan yung ibig sabihin nun. Grabe, no? A taunt among the people where the Lord drives you. You shall bring out much seed to the field, but you will gather little, for the locust will consume it. You shall plant and cultivate vineyards. You will neither drink of the wine or gather the grapes, for the worm will devour them. And you shall have olive trees throughout your territory, but you will not anoint yourself with oil, for your olives will drop off. Nung may dumating na locust infestation sa kanila nung time na yon, it should have reminded them, wait lang, sinabi na to ng Diyos sa atin na bago tayo pumasok ng Promised Land, na pag sumuway tayo sa Kanya, kakainin ng mga locust yung pananim natin. At tingnan nyo, nangyayari na to ngayon. Kasi meron tayong hindi pagsunod na ginagawa sa Panginoon. Dapat naalala nila, sino yung bayan na pinadalahan din ng Panginoon ng locust? Egypt, para palayain sila. Isipin nila dapat, teka lang, ginagawa lang ito ng Diyos. Saan? Sa kaaway niya, Egypt. Bakit ngayon dinaranas natin? Ibig ba sabihin na namumuhay tayo na parang kaaway tayo ng Diyos? Yun ang ginagawa nila. Dahil alam nyo yung ginagawa ni Queen Atalaya? So ano dapat ang tugon nila? Sabi dito, awake. Sinong tulog? Wala naman tulog sa atin. Awake. Awake, drunkards. Wala naman drunkard dito. And weep. Kung meron man drunkard dito, sa kape lang. Drunkard ng kape. And weep and wail, all you wine drinkers, on account of the sweet wine that is cut off from your mouth. Wail like a virgin girded with sackcloth for the bridegroom of her youth. The grain offering and the drink offering are cut off from the house of the Lord. The priests mourn, the ministers mourn. Tuloy natin. The field is ruined. The land mourns, for the grain is ruined. The new wine dries up. Fresh oil fails. Be ashamed, O farmers. Wail, O vine dressers, for the wheat and the barley, because the harvest of the field is destroyed. Indeed, rejoicing dries up from the souls of men. Anong panawagan? Anong tugon sa nangyaring pag-atake ng locust sa kanila? Ano ba agad? Ay, teka, anong paraan ang gagawin natin? Paano natin itatanim ulit yung mga halaman para tumubo? Saan tayo kukuha ng pagkain? Hindi yon. Ang unang tugon, gising. Kasi tulog sila ng matagal, spiritually. And mourn. Bakit? Dahil alam ninyo, dahil sa kasalanan, kaya nangyayari ang lahat ng ito. Ano ang naputol sa kanila? Grain offering and drink offering. Para saan itong mga offering? Alam niyo ba yung maraming klase ng offering ang Israel, di ba? May sin offering, may burnt offering, may grain offering and drink offering. Ino-offer to bilang thanksgiving sa pagpapala ng Panginoon sa kanila.
cut off ito, ibig sabihin, hindi sila makapag-alay ng grain offering dahil tinanggal ng Diyos ang lahat ng pagpapala niya para sa kanila bilang isang bayan. Hindi sila makakapunta sa templo para mag-alay ng mga alay na ito. Hindi nila masamba ang Diyos. Dahil ang tinakdang paraan ng pagsamba ng Diyos, itong pagbibigay ng food and drink offering, other offerings, pero hindi na nila magawa kasi inubos na ng locust lahat ng pang-offer nila. And so, the sorrow here is more than just the loss of food. Hindi lang siya yung loss ng pananim nila. Rather, wail because the Lord is cutting off worship from you. You cannot worship Him because you are living in sin. And that's what the Lord is showing nung sila ay atakihin ng napakaraming locust. Ano ang dapat nilang gawin matapos silang umiyak? Yun na ba yun? Tapos na ba yun? Iyak na lang? Mahiya? Wail? No. Every sin requires what? Repentance. Repent and cry to the Lord. Sabi dito, consecrate a fast. Proclaim a solemn assembly. Gather the elders and all inhabitants of the land to the house of the Lord your God and cry out to the Lord. Yun ang tugon dahil sa day of the Lord na nangyari sa kanila during that time na atakihin sila ng locust. Repent and cry to the Lord. Puntahan natin sa verse 19. Sabi, to you, O Lord, I cry. Si Joel ito, no? For fire has devoured the pastures of the wilderness, and flame has burned up all the trees of the field. Even the beasts of the field pant for you. For the water brooks are dried up, and fire has devoured the pastures of the wilderness. So in light of this recent day of the Lord, the locust invasion, the Lord is calling them, repent now. Come to me now. Wail and cry now. Because the day of the Lord is near. Sabihin, may darating pa. Pag hindi kayo nagsisi ngayon, may darating pa na paghuhukom. Cry to the Lord is the resounding command sa section na ito. Cry to the Lord because of the devastation of the crops. Cry to the Lord because joy is removed. Cry to the Lord for help. Parang kadugtong ng preaching kanina, no? Cry to the Lord so that He might help you to have a heart of repentance. If truly your heart, because truly your heart is just as devastated as the land on account of your idolatry. Yun ang sinasabi niya sa Israel. At ito ang warning niya, meron pang darating. Mas matindi pa dito sa locust infestation. Kung matindi na yan, meron pang mas matindi. At ito naman ay ang human invasion na susugod sa kanila ang malakas na bayan, yung Babylon at yung Assyria, no, na aatake sa parehong kaharian na to. Ay, sorry. Ayun pala. Yan. Iba pala yung mali yung tingin ko dito. For all along, mali pala yung nasa presentation ko lagi kasi nakatingin ako sa maling slide. Nandun ako sa advanced na slide nakatingin. So a terrible day, a near future day of the Lord. Ano naman ang response sa darating na to na near future day of the Lord? Sabi, blow a trumpet in Zion and sound an alarm on my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming. Surely it is near. So yung trumpet, sound a trumpet or blow a trumpet, hindi yung, ay makinig kayo ng jazz, blow a trumpet, hindi, no? Hindi makinig ng concert, hindi. Blow a trumpet ay sign, warning ito sa kanila. It's an urgent announcement. Tutugtog ito, lahat marinig. Ibig sabihin, ay, merong mahalagang mensahe, dapat tayong makinig. Kaya sabi, alarm. Dapat pay attention. Tingnan ninyo. Huwag na kayong matulog. Huwag na kayong mag-Facebook. Tumingin kayo doon sa mensaheng darating.
No, blow a trumpet. Sila, hindi man sila Facebook. Tama na yung pagsuklay mo dyan sa tupa mo. Tama na yung pagpapalinis mo ng damit mo. Tama na yung pag-ano mo sa palanim mo, pagligpit mo ng bahay mo. Tumingin ka dito sa mensahe na to. Ano meron sa near future day of the Lord or sa parating na to? Sabi niya, a day of darkness and gloom. A day of clouds and thick darkness. As the dawn is spread over the mountains, so there is a great and mighty people that there has never been anything like it, nor will there be ever again to the years of many generations. Tuloy natin. The Lord utters His voice before His army. Surely His camp is very great, for strong is He who carries out this word. The day of the Lord is indeed great and very awesome. Who can endure it? Tanong, kaninong army ulit? Army of God. Ibig sabihin, si God ang may control doon sa mga army na susugod sa kanila. Babylon, Assyria. Si God ang nagbigay ng power sa kanila, hinayaan sila na dumami at lumakas para gamitin sila ng Panginoon para i-chastise o disiplinahin ang Israel. Again, kagaya na sa preaching kanina, ang purpose pa ng discipline ay totally destroy Israel, His people? No. Chastisement is done out of love to bring His people to repentance. At dahil sobrang tigas na ng puso ng Israel, ganitong klaseng parusa na ang kailangan nilang daanan para dumating sila sa repentance. Sinasabi ito ngayon pa lang. Wina-warningin sila ngayon pa lang habang hindi pa dumarating yon para magsisi na sila ngayon pa lang. And if they repent now, kailangan ba nilang daanan pa ulit lahat yon? Hindi na. If they repent now, the Lord would not send Babylon anymore or Assyria. But they did not repent. Tignan niyo yung panawagan ng Panginoon. Joel chapter 2, verse 12 to 17. Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart, and with fasting, weeping, and mourning, and rend your heart, not your garments. Now return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in loving kindness and relenting of evil. Who knows whether He will not turn and relent and leave a blessing behind Him, even a grain offering and a drink offering for the Lord your God. Anong panawagan sa kanila? Return to me. Bakit return? Kasi they've been running away from Him, turning to idols. No, habang ang Diyos ang tapat na nagbibigay sa kanila, baka kita sila ng ibang bayan, uy, parang okay yung Diyos ng bayan na yun. Parang ang sarap ng buhay nila. Sambahin nga rin natin yung Diyos na yun. Uy, pinagpala yung mga Philistines. Yung Diyos nila siguro maganda rin. Sambahin nga rin natin yun. Ganun ang ginagawa nila. But the Lord yearns for them to return to Him. Alam niyo yung beauty ng call na to, na return to me? Despite the sins that they have committed, despite the spiritual adultery they have committed against the Lord, tinatawag pa rin sila ng Diyos, balik kayo sa akin. Bumalik kayo sa akin. Kahit pag-gaano kalalim yung naging kasalanan ninyo, balik kayo sa akin. And I will return to you, and He will receive them. Pero anong klaseng repentance ang dapat nilang ipakita? Kasi di ba meron silang culture na pag sobrang intense sorrow ang nararamdaman nila, anong ginagawa nila? Pinupunit nila yung damit nila. Ilang kings na nakagawa, si Josiah ginawa yun, at ilang pang mga hari. Ayoko i-sample, no? Sayang yung damit. sabi niya, rend your heart. Tama na yung external na pagpapakita lang ng grief. Punit lang ng damit, lagay lang ng abo, lagay lang ng saklot. Hindi. Rend your heart. Puso mo ang punitin mo. Dahil puso mo ang problema. At nagpapakita ito na magkaroon ka ng totoong
pagsisisi sa harapan ng Diyos, at ang pagpupunit ng puso ay magpapakita sa Diyos na, Panginoon, kailangan ko ng bagong puso. Dahil itong puso ko na to, masyadong nalinlang sa mga idolo sa mundong ito. Kailangan ko ng bagong puso na ikaw lang makakapagbigay. Naalala niyo kung saang part ng scripture nag-promise ang Diyos na bibigyan niya ng bagong puso ang Israel? Ezekiel, di ba? Heart of stone, papalitan niya ng heart of flesh na tumutugon sa salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagpupunit ng puso. At ano daw ang pangako ng Diyos? Sabi niya, who knows, the Lord will leave behind him a blessing, even a grain offering and drink offering. Remember, ito yung tinanggal sa kanila dahil sa locust. Pero sabi ng Diyos, pag nagsisi sila, ibabalik niya sa kanila yon. At pinakita niya yung character niya, gracious, compassionate, slow to anger, abounding in loving kindness. Hindi lang yung lalim ng repentance ang ipinapakita, kundi pati yung urgency ng repentance. Hindi mo na kailangan hintayin. Sabi niya dito, 15 to 17 ng chapter 2. Blow a trumpet in Zion, consecrate a fast, proclaim a solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and the nursing infants. Let the bridegroom come out of his room and the bride out of her bridal chamber. Let the priests, the Lord's ministers, weep between the porch and the altar, and let them say, spare your people, O Lord, and do not make your inheritance a reproach, a byword among the nations. Why should they among the people say, where is their God? Kita niyo yung urgency? Blow a trumpet ulit, consecrate a fast. Sino yung mga pinapapunta doon sa gathering na to? The people, the congregation, the elders, the children, the nursing infants, lahat. Tapos tinan niyo to, sabi dito, let the bridegroom come out of his room and the bride out of her bridal chamber. Ano ibig sabihin nito? Merong bagong kasal. Bagong kasal, after ng kasal, papasok yan sa chamber, honeymoon nila. Pero sabi, because this is so urgent, you don't have time to celebrate even the newlyweds. Get out of your chamber and go to the gathering area, magsisi kayong lahat. Ganon ka-urgent yon. Cancel mo lahat ng trip mo, cancel mo lahat ng gagawin mo. You have to pay attention to this. And all of you, cry out, Lord, spare your people from the judgment that you are about to bring. Sa atin ba, do we still see the urgency of repentance for our sins? And to bring people who do not know the Lord yet into repentance and into the knowledge of their sins? I pray that we do so. And even children. No, so while we teach Sunday school to the children, parents, you have the solemn responsibility to teach your children the gravity of sin and the holiness of God. So that even at their young age, as soon as they are able to understand the concept of sin and the concept of the holiness of God, na madala sila agad sa pagsisisi at sa paglapit sa Diyos. Ang pangako ng Diyos, sabi niya, restoration. Verse 25 to 27. Then I will make up to you for the years that the swarming locust it has eaten, the creeping locust, the stripping locust, and the gnawing locust, my great army which I sent among you. You will have plenty to eat and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. Then my people will never be put to shame. Thus you will know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and there is no other, and my people will never be put to shame. Anong klaseng restoration ang gagawin ng Panginoon? Lahat nung kinain ng locust, ibabalik sa kanila, and many more. You will have plenty and be satisfied. Pag bumalik kayo at nagsisi kayo, ito ang pangako ko sa inyo. Pero bakit no? Bakit kahit na merong pangako, ang tigas pa rin ng puso
ng Israel, hindi pa rin sila bumalik sa Panginoon. O meron man pagkakataon, sige, babalik sila ngayon, pero after a while, tatalikod na naman sila. Hanggang ngayon po, at least, ito sa panahon natin ngayon, no, hindi pa rin nagsisisi ang Israel. Kaya hindi pa to natutupad. Mangyayari pa lang to in the future. Ang tutawagin ay millennial kingdom. So after this, pinakita ni Joel ang far future day of the Lord. That is in Joel chapter 2 verse 28 hanggang Joel chapter 3 verse 21. It is an eschatological preview, no, of the future, far future day of the Lord. Yung mangyayari in the far future. Malayo na to, hindi na aabutan ng generation nila to. Una, ano mangyayari? The Holy Spirit will come down. Sabi sa Joel chapter 2, and this is very familiar for all of us. It will come about after this that I will pour out my Spirit on all mankind, and your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on the male and female servants, I will pour out my Spirit in those days. I will display wonders in the sky and on the earth, blood, fire, and column of smoke. Try nyo imaginein habang sinasabi niya. The sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and awesome day of the Lord. Katakot, no? Ito ay nagkaroon ng partial fulfillment. Kailan? When, sabi niya, I will pour out my Spirit. Do you remember when that happened? When God poured out His Spirit to His people with tongues of fire? Pentecost. No, Acts chapter 2, sabi, when the day of Pentecost had come, they were all gathered together in one place. Suddenly, there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of them. And they were filled with who? With the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. Yan yung pangako ng Diyos dito pa lang, Joel chapter 2. Meaning, sign ito na darating part ito ng day of the Lord. Ang pagbaba ng Holy Spirit sa mga mananampalataya. Pero fully fulfilled na ba ito? Hindi pa. Kasi sabi niya, my Spirit on all mankind. Sa ngayon, all mankind na ba? Hindi pa. No? So darating ang panahon na the Lord will take out those who do not believe in Him, and all who believe in Him will remain. All of them will have the Holy Spirit. And there will come a time, Israel will also be saved and receive the Holy Spirit, them as a whole nation. Ano pang gagawin ng Panginoon sa far future day of the Lord? The Lord will judge the enemy. Sabi niya, behold, in those days, at that time when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem, so re-restore na niya ang Israel, at ang gagawin niya, I will gather all the nations, bring them down to the valley of Jehoshaphat, then I will enter into judgment with them there on behalf of my people and my inheritance, Israel, whom they have scattered among the nations and have divided up my land. Sabihin, lahat ng kaaway ninyo, yung Babylon, na nag-cause sa inyo para wala kayo sa bayan ninyo, there will come a time I will judge them, destroy them. Anong pinapakita ng Diyos dito sa paghukom niya sa kaaway? Sabi niya, on behalf of my people and my inheritance, Israel, I will judge them. Pag-ibig ito ng Diyos para sa kanila. Divine favor for them. Judgment done to the enemy for them. Tuloy natin. Sabi niya dito sa verse 13 to 16, put in the sickle, for the harvest is ripe. Come and tread, for the winepress is full. The vats overflow, for their wickedness is great. Multitudes, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near. In the valley of decision, the sun and moon grow dark, and the stars lose their brightness. The Lord roars from Zion.
utters his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth tremble. But the Lord is a what? Is a refuge for his people and a stronghold to the sons of Israel. While every other nation na kaaway ng Israel at ng Panginoon will be judged, sabi dito, grabe yung graphic na description dito, no? Para silang harvest na ripe, na kukunin ng Panginoon, tatapakan ng winepress. At sabi dito, valley of decision, multitudes in the valley of decision. Ibig sabihin ng valley of decision, hindi ito yung mag-decide ka kung lalapit ka sa Panginoon o hindi. Hindi yun. This is a valley of judgment where God will pour out judgment for those who have rebelled against Him and who have hurt His people. Makikita natin yung katuparan nito sa Revelation chapter 14. Sabi dito, 14 verse 14 to 15, then look and behold a white cloud, and sitting on the white cloud, sino? One like the Son of Man. Sino yun? Jesus Christ. Having a golden crown on his head and a sharp sickle on his hand. At anong gagawin niya? Another angel came out of the temple, crying out with a loud voice, saying, put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, because the harvest of the earth is ripe. Itong harvest na ito, hindi ito yung harvest of the believers. Ito yung harvest of judgment. Sabihin, the earth is ripe for judgment. Anong gagawin after niyang i-gather itong lahat ng i-reap niya? Lalagay sa wine press, tatapakan, at makikita nyo yung description sa Revelation, yung dugo parang kasing taas ng isang kabayo sa buong syudad na yon. Ibig sabihin, ganong katindi yung judgment na mangyayari during that time against the enemy of the Lord. Again, why does the Lord keep on repeating sa kanila, I will judge your enemies. I will restore you. Ito yung pagpapakita niya ng pag-ibig para sa bayan niya. That when you understand it now, habang locust pa lang yung kaharap ninyo, spare yourselves from the coming terrible judgment of the day of the Lord. Turn to the Lord now. Kaso hindi sila nanampalataya. And yet again, the Lord promised the ultimate restoration of Israel. Kung tayo, kung hindi pa tayo ligtas at hindi natin totoo na unawaan, grabe naman si God. Tinalikuran ka na, binastos-bastos ka na, ang promise mo pa rin, i-restore mo pa rin sila. Kung tayo sa pag-ibig yon, ilang beses ka nang niloko, ilang beses ka nang pinagpalit sa iba, tas bumalik sa'yo, tatanggapin mo pa? No, hindi na. No? Pero sa Panginoon, parang gano'n ang ginagawa. Ilang beses na siyang nilapastangan, ilang beses na siyang binastos, ilang beses na siyang pinagpalit, pero pag bumalik sila sa Panginoon, I will return to you. That's how much God loves Israel. Joel chapter 3, last part na ito, sabi, in that day, the mountains will drip with sweet wine, and the hills will flow with milk, and all the brooks of Judah will flow with water, and the springs will go out from the house of the Lord to water the valley of Shittim. Egypt will become a waste, kaaway ito. Edom will become desolate, kaaway din ito, because of the violence done to the sons of Judah, in whose land they have shed innocent blood. Sabihin, igaganti sila ng Diyos. But Judah will be inhabited forever, and Jerusalem for all generations, and I will avenge their blood, which I have not avenged, for the Lord dwells in Zion. Pangako ng Diyos, ito. Overflowing blessing. Sweet wine. Honey. May milk pala. Milk. Water na manggagaling mula sa Jerusalem palabas. Tutuparin ba ito ng Panginoon? Pag binasa nyo yung Revelation 21 to 22, the new heavens, the new earth, the new Jerusalem, makikita ninyo dito sa
21 verse 10, sabi niya, He carried me away in the Spirit to a great and high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down from the heaven, from God. Tapos from Jerusalem will flow out river, kagaya na pinangako ng Panginoon, and everyone that God saves will be there, including Israel. How will the Lord turn Israel back to Him? Through the great tribulation, through the suffering that they have to go through. But the Lord promises, the Lord will restore their heart. And tayo na hindi na kinailangan dumaan sa great tribulation para manampalataya sa Panginoon, ano dapat ang mag-umapaw sa puso natin? Tayo na dating parang locust infestation din ang dinaanan sa buhay dahil sa kasalanan. Para din tayong patay, di ba tayo ay patay sa kasalanan, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo ng buhay, binuhay niya tayo muli sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. And what did He do? Sabi sa Ephesians chapter 1, He gave us every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Kung ano yung pagpapalang meron para sa Israel, pinagpapaumapaw na sa atin ng Diyos ngayon ng mga nananampalataya sa Kanya. And so we ought to really, Lord, thank you, praise you, and obey God, love God, meditate on His Word, meditate and love the people of God. Yun ang paalala sa atin. No? Every time we think about the day of the Lord, has been talking about dito sa book of Joel. The day of the Lord is a day of salvation, and the Lord already made that happen to us. And will continue to do so. Because there is a future salvation we are all waiting for, the coming of the Lord Jesus Christ. And if the Lord fulfilled all His prophecies and promises in the Old Testament, He will fulfill His promise for us. Ililigtas niya tayo, makakasama natin siya pang walang hanggan. So, what are the timeless truths that we can learn from the book of Joel? First, judgment from the day of the Lord. The day of the Lord. Second, the urgency of repentance. Time of repentance is now. And the scope of repentance, alam nyo, tinawag lahat, matanda, bata, leader, hindi. Lahat kailangan mapunta, madala sa repentance. Next, we also see the mercy of the Lord. How merciful He is despite the sin of Israel. Padala pa siya ng prophet para ipaalala sa kanila ang day of the Lord so that they would come to God and believe in Him. And of course, kagaya na sinabi natin kanina sa simula, the book of Joel reminds us of our responsibility to tell this to the next generation, to the young people, so that they would not grow oblivious, yung walang pakialam sa lahat ng mga nangyayari. They would not grow just being in their tablets, watching, or cell phones, watching TikTok or Facebook. No, ngayon yung naririnig ko lagi, very demure, very, ano yun? Mindful. Ang daming mga kalokohan na, hindi naman masama. Sige, cute, sige, nakakatawa. Pero kung doon lang sila nakatutok at hahayaan lang natin sila doon, mapapahamak sila. Kailangan natin, kahit na advance na tayo in years, at kahit minsan isipin natin, ayoko nang isipin yung mga TikTok, Facebook na yan kasi hindi ko maintindihan yan. Sometimes we have to make the effort as parents or as older generation to know kung ano yung pinapasok nila at ano yung danger na meron doon para ma-warn sila, mapaalalahanan sila na huwag silang mag-ubos ng panahon nila doon. We have that responsibility. And may the Lord help us, and the Lord will help us. He will help us. So let's put our trust in Him. Praise the Lord. Let's close in prayer. Lord, we admit, Lord, na mabilis kaming matangay ng kung ano man yung takbo ng mundong ito. Mabilis kaming mapuno lang sa alalahanin namin sa bawat araw, sa pagkain, o sa trabaho, o sa pag-asikaso sa mga gawaing bahay. O minsan, Lord, sa entertainment, minsan sa TV, minsan sa kung ano Netflix, sa kung ano-ano pang mga pinagkakaabalahan namin.
Minsan kahit pa ministry. Tapos nakakalimutan namin yung kung bakit namin ginagawa ang lahat ng ito. Nakakalimutan namin na merong paghukom na darating. Kaya dapat urgent kami sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at sa pagpapakilala sa tao sa inyo. At kami sa pagsisisi namin sa kasalanan. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. Salamat po sa paalala sa amin na merong darating na day of the Lord. Darating na paghukom at pagliligtas. Kaya dapat maging masigasig kami una sa pamumuhay na may pagkilala sa inyo, pagsunod sa inyo, pag-ibig sa inyo, at pangangaral ng inyong puot, at the same time ng inyong habag sa lahat ng mga tao para sila ay lumapit sa inyo at maligtas. Gabayan niyo po kami lahat, Panginoon. Huwag niyong hayaan matangay kami ng sistema ng mundong ito, kundi mamuhay kami bilang mga anak ninyo, bilang citizens ng kaharian ng langit. Salamat po sa inyong habag sa amin. Niligtas niyo po kami. Binigyan niyo kami ng bagong buhay. Inilayo niyo kami sa mga taong malalagay sa paghukom ninyo sa future, Lord. Kundi kami ay dinala ninyo sa kaharian ninyo. Sinama ninyo sa mga tao ninyo. Kayo po ang tumulong sa amin ng mamuhay ng may pagpupuri at kaluwalhatian sa inyo. Kayo po ang aming sinasamba. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord po. Thank you po.